Yun no, lakas, buong buo yung hila ng tubig. Tingin ko mabilis lang mapupuno yung 1,000 liters na overhead tank natin. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video ay susubukan ko itong solar water pump 24 volts to 180 watts dito sa aming existing na pumping system. So meron kami ditong existing na well na may straw at foot valve sa ilalim. Bali sa ngayon, ang sinusuplayan niyang well namin na may straw ay itong pressure tank na pinapump itong 220 volts na water pump. So meron na rin siyang check valve. Bali itong water pump na 24 volts na to na solar ay kakargahan itong aming 1,000 liters na non-pressurized tank. So para kahit walang kuryente ay meron kaming tubig. Bale, ang gagawin ko muna dyan is kakat ko muna dito at lalagyan ko ng union patente para madali lang siyang ipaklas at ikabit. So kapag maayos ang naging performance nitong water pump na to, ay mag-a-add ako ng additional na 1/2 na straw pababa para tigisan na sila ng straw. So bale, pag maayos ng hila nito, lalagyan ko siya ng discharge na pipe papunta doon sa 1,000 liters na water tank. So bale sa ngayon, ito ay lalagyan muna natin ng mga fittings dahil 1 inch yan. So kailangan i-convert natin into PVC. So sa supply naman ay gagamit ako nitong dalawang 12 volts na lead acid battery na luma lang din at itong SRNE na 20 ampere. Meron na akong solar panel dun sa taas. Ayan yung wire niya. 520 watts yata yun. So existing na siya. Yan, 500 watts. So enough lang yan para masupplyan yung ating 280 watts na solar water pump. So ayun guys, dahil 1 inch itong output at saka ang inlet tsaka outlet nitong ating solar water pump, kinakailangan natin gumamit ng 1 by 1/2 na reducer dahil yung straw ng ating well ay 1/2 in diameter lang yung sukat niya. So kailangan natin ito dalawang reducer, isang nipple na 1/2 din. At dahil i-convert natin sa PVC itong ating inlet, kinakailangan natin ito. Ayan. Male connector na may thread. And then, lalagyan din natin ito ng kapirasong PVC pipe. At saka, ito na yung kukonect doon sa pinakapatente natin o yung magiging connector nito sa mismong straw. So, lagyan natin ito ng Teflon. Inlet. Yan, di baling maraming teflon, ang mahalaga hindi siya sisingaw. Kasi nagkaroon ng konting singaw yan, malaki na yung chance na hindi na siya humigop ng tubig. So, higpitan lang natin ito mamaya ng labi tubo. Siya nga pala, dahil hindi naman to yung PVC, ito kasi yung flexible na hose na blue. Hindi tatalab dito yung mga pandikit lang na Nailtex. So super glue yung gagamitin dito pagka ganito. So ayun guys, cut lang natin dito yan, tsaka lalagyan ng pinakapatente niya para madali na lang ikabit itong solar water pump.
Bali yung pinaka-female part nung patente, yung ikakabit doon sa pinaka-straw niya. Yan. So, dahil hindi pa naman to permanent, lagyan ko muna siya ng mga fittings na ganyan para madali lang siyang ibaklas at ikabit pag ibabalik ko rin sa isang water pump. So, ngayon, ayan, kailangan naka-level siya ng tama and hanapin natin kung saan natin pwedeng putulin. So, sa part na yan, kakat na lang natin dyan. So, ayan, ipoporma ko na yung pinaka-female ng patente natin dito sa straw side ng ating well. Ayan. So, punasan natin mabuti para dumikit yung ating pandikit. Yan. So, i-align natin. Pwede namang iangat ng konti straw. Bali, hindi na natin kailangan lagyan ng tape lon yan kasi meron ng pinaka-o-ring yung pinaka-union patente. Higpitan na lang natin ng mabuti para hindi siya singaw. So, kailangan naka-level siya para hindi forsado yung mga PVC. Yan, okay na yan, higpit na yan. Hand tight lang talaga yan. So, bale yan, pwede na natin testingin yan. Siya nga pala, itong pinagputulan nung pinaka-straw natin papunta sa 220 volts na water pump, lagyan din natin ng female side ng patente. So, ayun all set na. Pwede na nating testingin ito kung hihila ba siya ng maganda. So, pasalubungan lang ng mainam para madali na siyang humila. Kasi marami pang hangin sa loob yan. Kailangan yung hangin ay mapalitan ng tubig. Yan, dinudot pa nga. So, kung papansin nyo, yung fittings niya ay yung pinaka-reducer lang. Kaya mangyayari dyan, maglalawa yung tubig yun sa mismong body ng motor. May nakita ako nitong lumang elbow na 1/2 for temporary. Yan muna ang ilalagay ko para lang hindi pa basa ng todo-todo itong motor. So, yan siya, lagyan din natin ng tape lon para kahit na temporary ay hindi siya naglilik. Yan, naikabit na yung elbow. So, bali, ayan, meron akong temporary wiring. Make sure lang na tama yung polarity kasi pag baliktad yung ikot niya, hindi siya hihila ng tubig. So, ayan, ito yung ating temporary setup muna. Meron ako diyang 28 volts na charge ng battery and medyo tirik yung araw ngayon. So, ang gagawin ko muna dyan is rekta-rekta muna. Sa susunod na video, saka lang natin to ayusin. Yan. So, tingnan natin kung humila. Ayun, medyo maganda-ganda yung hila, Ang lakas, medyo buo. Ayos to. Mukhang magiging maayos yung project natin na to. Alright. So, yan. Kailangan maikabit ko muna yung temporary hose para magkarga doon sa tank. Yan. Lalagyan ko muna nung quick connector, quick release. Yan. So, kailangan lagyan din natin ng tape lon yan para hindi rin siya nagdi-leak. Yan, testingin ulit natin. Yun, lakas, buong buo yung hila ng tubig. Tingin ko mabilis lang mapupuno yung 1,000 liters na overhead tank natin. Yan, kakabit ko lang itong hose at nakakabit na yan dun sa taas ng tangke. Alright. Yan. Yan. Bali, puro temporary pa lang yan, Sinubukan pa lang natin kung magiging maayos. So far naman, so good. So, abangan nyo yung susunod nating video. Iaayos natin ang pag-aayos ng pipings, pati na rin yung wiring ng solar
setup. Lalagyan natin yan ng combiner box para sa mga circuit breaker at pati na rin yung low voltage disconnect. Lalagyan ko rin siya ng floatless relay para pag puno na yung tangke, automatic na siyang mamamatay. So abangan po natin yung part 2. Maraming salamat po sa panonood nyo. Salamat!